Ayun, magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Ako mo, ganun po yata kayo. Kamusta po? Kunti lang sumasagot. So, yun, hayaan niyo po na may mag-uusapan po tayo ngayon sa araw. So, meron po tayong series, ngayon po malikan niyo po sa ating unahan. Sabi niyan, gift-oriented ministry. So, discovering your shame. So yun, sino po yung gusto ng regalo? Ayaw niyo? Sayang. So yun, lahat po tayo gusto ng regalo po, no? Ayun, eto gusto natin malaman, kasi may series tayo na gusto natin makita ano ba yung mga binigay, ano yung meron tayo na hindi natin ba na di-discover sa bawat sa atin. So yun, discovering your shame. So, sabi sa 1 Peter chapter 4, verse 8 to 10, sabi po dito, and above all things, have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sin. Verse 9, use hospitality one to another without grumbling, as every man hath received the gift. Even so, minister the same one to another, as good steward of the manifold grace of God. Sa Tagalog po, sabi dito, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin ninyo ito ng hindi mabigat sa loob. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Tayo manalangin. Panginoon, Ama ng lahat ng bagay na meron dito sa mundo. Ang buhay, Panginoon, namin ay kayo po ang nakakaalam at ang lahat ng ito, Panginoon, ay may mga paraan kayo upang makita namin kung gaano kayo kadakila sa buhay ng Diyos sa amin. Ang katugunan nga po namin, dapat namin malaman ang mga bagay na dapat pinapaliwanag sa buhay ng Diyos sa amin. At ang masaya, Panginoon, na pagkunawa sa buhay na meron kami kahit maliit man ito o malaki, Panginoon, o makikita namin, Panginoon, na wala kaming kakayahan, ay pinapakita mo sa amin na meron kaming kakayahan. Salamat po Diyos sa mga pagkakataon na ito at aming makikita, Panginoon, kung pag-aaralan ng iyong salita. Gamitin mo ang iyong lingkod kung karapat dapat magbahagi ng iyong salita. At ganoon din ang congregation, bigyan kami ng listening ears upang makita namin, Panginoon, ang iyong kalapila sa buhay ng Diyos. Sa iyo po ang pagkulit. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amin at amin. So yun, sabi po dito, above all things, o sa Tagalog, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Bakit po? Kasi ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Sabi po dyan. Sabi naman po, paano kaya? Sa verse 9, sabi naman niya, hindi natin makapakita. Sabi niya, kaya nga kung bibisita ang isang kamanggagawa sa bahay natin o sa inyo, ano ang nararamdaman kaya ng taong yun? Kasi minsan yung taong bumibisita, may kabaliw. Minsan naman yung taong binibisita, parang aligagarin siya. So may mga parte ng bahay niya na ayaw niyang ipakita. Ganun din, yung taong bumibisita, ano kaya yung magiging impression niya? So sabi dito, kaya kung may, kaya nga kung welcome siya, o paano kaya kung 3 taon yung taong iyon mag-stay sa bahay niya, o yung bumibisita, 3 taon. Ano kaya yung magiging pakiramdam ng taong binisita? So yan, kaya nga po na rin, tayo ay katiwala, may iba't ibang kaloob, gamitin, may hinabang, tayo ay may tinanggap. So yun po yung dapat natin maunawaan. So sabi dito, every member of your church has been given spiritual gifts. Sino po naniniwala dito? Yung iba po, parang ayaw nyo. Lahat po tayo may spiritual gifts. Sabihin niyo po man kung ayaw man o hindi, meron po tayo yan. These gifts enable each one to contribute to the ministry of your church effectively. So, and with joy. So, huwag po natin with joy pala. So, minsan kasi,
effective pero wala yung puso. So, kailangan pala with joy. So, yun, in addition to providing these gifts, there are other things God has done in the life of every member to prepare them for their assignment in your church. Mamaya, tingnan natin yan. Ano ba yung mga ginawang paghahanda ng Panginoon para sa bawat sa atin, para maunawaan yun. Sabi dito, this preparation can be summarized by acrostic shape. So yan po. Titignan po natin yung shape na yan. Una po, yung S ay sabi dyan, spiritual gifts. Mga ito ay mga inihanda ng ating Panginoon sa ating buhay. So, spiritual gift. Yung pangalawa naman po, yung ating puso. So, sa puso po natin, meron po tayo dapat laman kung ano yun. Pangatlo, yung abilities o abilidad. Pang-apat, personality, yung ating pagkatao. Minsan, pumapasok dito yung ating karakter. Pang-lima is yung experience. Kaya kasi sinabi kanina, yung providing these gifts, there are one another has been done in our lives. So, mga testimonya, mga karanasan. Sample po natin dito, kung may magpapakita, alam mo ito kasi ilagay ng isang puzzle. So, kung mayroon po tayong puzzle, kung ang bawat piraso po ay hindi mailagay ng tamang pwesto, o minsan balik-baliktad, hindi po mabubuo ang isang larawan. Ganun din po ang ating simbahan. Kung ang piyesa po, o tayo po bilang isang mga miyembro ay hindi naka-focus o hindi nakailagay doon sa mga piyesa na dapat niyang paglagyan, mahirap tayong lumago. So, tingnan po natin dyan. Ito pong shape ay hindi po invento ng tao, kundi kilala kung paano tayo hinulma kung may lumikha. So, yan po natin maunawaan at tayo po ay merong destination at may purpose. Kasi minsan, ang buhay ng isang tao, tingin niya wala akong purpose, wala akong destination. Kaya ito kagandahan sa ating Panginoon, ikaw ay may purpose. Sabi dito, anong layunin na meron tayo? Hindi lang tayo members na nakaupo, tayo ay ministers na tinawag para sa isang gawain na maraming gampanin. So, shape ang design ng Diyos para sa iyong paglilingkod. Ang layunin po natin, maunawaan ng bawat miyembro na hindi sila aksidente sa loob ng simbahan. Sino pong naniniwala doon na ikaw ay aksidente lang? Hindi. So, ngayong araw, patunayan po natin na hindi tayo aksidente. Kasi minsan, na-invite lang ako. Pero po, ang purpose po ng Panginoon, hindi po kayo aksidente. Sila ay special na hulma o shape ng Diyos para sa isang tiyak na layunin. Okay po, ang tema na meron tayo, ang bawat miyembro ay may mahalagang papel. Ang pagtuklas ng iyong disenyo ay susi sa isang malusog na iglesia. So po mamaya po, meron po tayong gagawin. Si Pastora Jonalisa po yung mag-i-instruct po sa atin. Pero mamaya po yun. So, kailangan po kasi bilisan. So, may mga gagawin pa kasi, may mga cellphone pa. So yun, para makita natin kung igagawin natin isang example, ang isang upuan, kung tatingnan niyo po, ang upuan po, pwede siyang gamitin tungtungan. Pwede naman. Kasi ang upuan, ang focus talaga is upuan. Pero pwede natin siyang gawin tungtungan para kung may aapotin ka. Pero, kalaunan, habang pinagamit mo yung tungtungan, pwede kang malaglag, pwede kang mawarap yung upuan, kasugatan ka pa. Kasi hindi yung design. Ang upuan po is parang upuan. Isa pa sobrang sarap umupo, yung iba nakakapikit na. So sobrang, siguro talaga yung upuan, ginagawa na ng higaan, pero hindi ganun yung upuan, kaya wala pong matutulog. So bakit po ginagawa itong paraan? Yung bawa po ay yung martilyo. Hindi po, gamit po sa pako, hindi po siya para sa tornilyo. Kasi pag ginamit mo yung tornilyo, masisira po yung isang apply. So yun, tulad ng gamit na iyon, may disenyo ang Diyos sa bawat isa sa atin, hindi tayo extra lang sa simbahan. Kasi minsan, extra lang ako. Tagalinis lang ako ganito. Hindi po, lahat po tayo ay may bahagi. Tayo po ay bahagi ng katawan ni Kristo, may tiyak na function. So sabi po sa Efeso chapter 2 verse 10, sapagkat tayo pagawa ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo, Jesus para sa mabubuting gawa. So, simulan na po natin. Ang shape. So, S po, spiritual gift o spiritual na regalo. Dito po tayo masyadong magtagalan. Sabi sa unang Pedro, chapter 4, verse 10, sabi yan, each one should use whatever gift has been received, serve to others. So, kailangan po natin mag-serve, faithfully administrating God's grace in your body form. So,
So ito po ay ang tools na galing sa Espiritu Santo. Mamaya po titingnan natin ano ba yung mga spiritual gifts. Hindi ito natural na galing sa atin, o hindi dahil tayo pinanganak. Ito ay supernatural na kakayahang ibinigay pagkatapos mong manampalataya para makapagsilbi sa iba. Ito ang kakayahang galing sa Espiritu Santo. Hindi ito talent, ulitin ko po, hindi ito talent na ibinanganak ka lang. Ito ay kaloob sa paglilingkod. Kaya huwag itago ang regalo. Ang regalo ay para sa pagpapala ng iba, hindi para sa sarili. Kami po may regalo bang hindi na ibig. Kung tatanungin niyo po yung sarili niyo, meron ba kayong regalo na hindi na ibigay sa tamang panahon? Alam ba, merong regalo na binili mo, sobrang binili mo, tapos binalutan mo, pero lumagpas yung date, lumagpas yung araw na dapat ibibigay mo. May gano'n po ba? Parang ako lang yan. Kasi may gano'n na parang, so sobrang prepared, nakalimutan ko. So, ano naman yun? Sa inaanak naman, kasi dapat linggo may bigay. Kasi parang luluwas sila kapag sa probinsya. So, naibigay ko na nung mag-New Year na. So, parang sayang naman. Kasi bisa yung bata kasi mas excited sila magbukas. So, may mga gano'n, pero may heartaches ka. So, ano ang ibinigay sa iyo ng Diyos? So, kung tanong natin, na makakatulong sa iba. Tingnan po natin yung spiritual gifts na tinutukoy natin. Kasi dito sabi natin, but may iba-ibang spiritual gifts. So yun, tingnan natin, ano ba yung mga spiritual gifts na makikita natin? Kasi minsan, may mga spiritual gifts na tingin natin na nakuha natin dahil pinanganak tayo, pero ito pala ay kaloob ng Diyos. So tingnan natin yung definition ng gifts na meron tayo. Una po yung teaching. Meron pong exhortation. Tingnan natin yung teaching. Ability to instruct, explain, or expose biblical truth in such ways as cause believers to understand the biblical truth. Kung titignan niyo po, may ibang mga nagbabasa ng Biblia, hindi nila maintindihan. So yun po, meron po tayong teaching. May exhortation po tinatawag na gifts. May prophecy. Ito po yung prophecy na capacity to deliver the truth. Meron naman pong apostleship. Pastors, evangelists, ruling, and word of wisdom, and word of knowledge. So may iba po yan. Iba niya sa nagiging. So yun, iba-iba po itong spiritual gifts. So, kasi kung uubusin po natin to, marami pong oras tayong bubuluhin. So, ang tanong natin, what are the spiritual gifts? Spiritual gifts are divine abilities distributed by the Holy Spirit to every believer according to God's design and grace for a common good of the body of Christ. So yun po. Sabi dito, why do we need to know our spiritual gifts? Sabi po sa 1 Corinthians 12:1, we are told to be aware of our spiritual gifts. Pangalawa po, we are expected to use our spiritual gifts. We are steward and will be held accountable for our spiritual gifts. So, pag hindi niyo po ginagamit ang spiritual gifts na meron kayo, accountable po kayo yan. Pangatlo po, what are the benefits to knowing our spiritual gifts? Una po, we will know our spiritual by job description. Our ministry will be more focused. Hindi tayo sabog-sabog. Kasi kung lahat po tayo dito ay naglilinis, o lahat po tayo ay tumatayo, wala na po nakikinig. Pangatlo po, we will be fruitful and fulfilled. Pang-apat, there will be unity and harmony in the church. There will be less pride and false humility. There will be maturity and growth. People will be identified or edified by God, and God will be glorified. So kung nagagamit po natin yun, ang Panginoon po ang napapapo yan. Kung titignan niyo po, comparing spiritual gifts and others, sabi ko, spiritual gifts given by spiritual birth, yung natural talent po, given by physical birth, empowered by the Holy Spirit, developed by man. So, kung given po, halimbawa, kung yung kagandang spiritual gifts ay yung teaching, ay yung, tingnan natin yung exhortation, magaling ka mag-exhort. Yun po yun, isang basa mo lang, o isang explanation mo lang. Halimbawa po yung natural talent naman, kung ikaw po ay pinanganak na sobrang taas mong tumalon, wala na po tayo magagawa doon. Grabe na yung talon ko. So yun po yung physical, yung birth mo pa lang, iba ka na kung tumalon. So yun, ito pong spiritual birth, iba rin po. Yung spiritual gifts naman, doing qualities, yung fruit of the Holy Spirit being qualities.
aptitude o abilities. Yung fruit of the Spirit, yung fruit of the Holy Spirit naman is attitude. Yung gift of the Spirit is given by the Holy Spirit by product of healthy walk by God. Yan po, makikita mo marami po tayo dito, pero si Pastor Alisa na po yung ating aasahan din mamaya. So yun, gusto ko lang din i-emphasize, meron kasi tayo dito, alam ko, ayan. So yun, discovering your spiritual gifts by explore your abilities, experiment, examine, and evaluate, and expect. So mamaya, titignan natin yan. So ito po yung gagamitin yata mamaya. So yun, meron tayo gagamitin mamaya. So yun, i-expose ko lang para mamaya, hindi na kayo magtanong mamaya. Para mamaya, baka kasi mamaya isipin nyo, pagkatapos ng service, kakain na kami. Mamaya nagagawin po tayo. Ihanda nyo po yung sarili. Nag-breakfast naman sana kayo. So yun, balik po tayo. Tapos na po tayo sa A-S. Pangalawa po is yung H sa C. Yung heart o yung puso. Sabi sa Deuteronomy 11:13. Chapter 11 verse 13. Sabi yan, at mangyayari na kung inyong pakikinggan mabuti ang aking mga utos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito, na ibigin ang Panginoon inyong Diyos at siya'y paglingkuran ng buong puso, which is the heart, at ng buong inyong kaluluwa. So, sabi ko, each of your members have particular interest. Sino po ba merong walang interest dito na pumunta? Hindi ka interesado pumunta ng church, pero pupunta ka ng church. Lahat po tayo may interest. Kung saan napakalakas, kung saan napakalakas ang kanyang interest, pwede natin sabihin na meron siyang passion. So kung saan po yung pinaka-interesado ka, nandun po mismo yung inyong passion. Ito ang kanilang heart na tinatawag. Kung yung minsan, makakita ka na ng bata, gusto mo na siyang parang gawin mo na siyang anak. So interesado ka sa ano eh. So gusto na pupupin. May mga ganung tao. Sabi niya, the Bible encourages us to serve the Lord with all our heart. So, sa mga kalalakihan, kung tignan niyo po, hindi ko po alam kung nakasama yung iba sa paglalaro. Kasi bilang example po, kami po, hindi naman last Sunday, yung nakapaglaro kami ng basketball, nakakatawa kasi ako, yung una, may service dito ng umaga, and then may service ng Caloocan, and then naglaro ng gabi, sabi ko nga, parang bubuga. Tapos, and then, kinabukasan, pumunta kami ng ng PGL. Sabi ko nga, hindi namin alam po. Pero yan yung interest mo eh. Dahil sa sobrang interest, kahit na gusto mo nang matulog, nagyaya sila mag-basketball. Kahit pagod, kahit anong sakit ng katawan, andun yung enjoyment. So yun po yung tinatawag nating interest para maliwanag lang po. Kahit anong gawin mo, kahit nagkabing-gabi na, dahil gusto mo maglaba, interesado kang maglaba, maglalaba ka talaga. So yun po, tinatawag, andun po yung puso. So, ito ang emotional compass. Ano ang pagtibok ng puso mo? Halimbawa, sa bata, sa mahihirap, meron kang puso para sa mahihirap. Sa pagtuturo, ang heart ang nagbibigay sigla o enthusiasm para hindi ka kaagad mapagod sa ministeryo. So kung wala po kayong puso, madali po mapagod kung kayo po ay nag-ministeryo. Ang hamon po, paglingkod ng Panginoon gamit ang bagay na mahal mo. Pangalawa, ang tanong diyan, ano ang nagpapatibok sa puso mo para sa Diyos? Saan ka excited maglingkod? Kung saan ka may malasakit o yung burden niya tawag, doon ka tinawag. Kung meron po kayong malasakit sa building o yung sa mga bagay na nakikita, lalo po sa kalooban na meron tayo, nandun po kayo tinawag. So, ang punto po natin, huwag piliin ang sarili sa ministeryo, hindi mo gusto o mahal, kung saan ang puso mo, doon ang energy mo. Isa paalala lang po yun na, isa kasi, nagugulong naman yung pagmamahal, nabibuild up naman po yan. So yun po, pangatlo po is yung abilities o yung ating kakayahan sa sheet na meron tayo. Sabi sa 1 Corinto, o unang Corinto 12:6, sabi yan, God has given each of you a member natural talent that they are born with us. So sabi ko, at may iba-ibang paggawa na tapat ay kayo din Diyos na gumagawa sa lahat ng mga bagay para sa lahat. So yun, Bible filled with the example of different abilities that God uses for His glory. Sabi dito yung iba po, farming, fishing, lahat po yan. So yun, they are different ability to perform service, but the same God ability to all particular in service. So ang paliwanag po natin yan, ito ay yung natural talent mula sa pagbibig, pagdidisenyo, paggawa ng manual rainbow. Kaya nga po kung
gawa na to, hindi ko po magagawa kung wala po akong skills o yung ability. Yung itong gagawin, kung para-para lang po. Kaya kung tignan nyo rin po yung ating mga, meron tayo sa church, lahat po yan ay gumawa po yan, ay may mga abilidad. So, ang hamon po sa atin, ang simbahan ay mayaman sa skill. Naniniwala po ba kayo doon? So, kung naniniwala po kayo, huwag isipin walang silbi ang iyong kakayahan. So, huwag niyo pong isipin yan. Kung magaling kang maghalo, meron po tayong gagawin sa Caloocan, kailangan namin taghalo. So yun pong isipin. Kaya itap yun po yung inyong mga sarili na bawat talento ay para sa kanya. So yun po. Huwag niyo pong iskola kahit magaling ako magluto ng lugaw. Pag may mga bayanihan po, mas importante po yung magaling magluto kasi po yung nakakapalo ng bago. Kaya po, ang punto po natin, gamitin ng Diyos ang iyong natural na talent o galing para sa kanyang supernatural na plano. So, ang apat po, yung P sa shape na meron tayo is yung personality. Sabi dito, iba't iba ang tao. Tama po ba? Naniniwala po ba? Hindi po tayo pare-pareho. Sabi, merong maingay, meron din tahimik, merong masigla sa umaga, pati ng gabi, wala na. Meron din ayaw bumangon. Merong mahilig kumawak ng microphone, meron din mga nangyari. So iba-iba po tayo. Sabi po, your member will be most comfortable and effective when you match them to the ministry na sang-ayon sa kanilang personality. So, kung anong personality niyo po. Kaya po ang Diyos ay maingat sa paglikha. Tayo po ay iba-iba kung paano niya ay sobrang ingat. May tahimik, yan po. May extrovert, may analytical, walang tamang personality po sa paglilingkod. Ang kailangan lang po natin ay heart. Ang kailangan lang ay kusa ka o kung saan ka komportable at effective. Kaya nga ang hamon natin yan, huwag mong pilitin. Maging tulad ng iba. Kasi minsan, gusto natin maging kagaya niya, maging kagaya nito. Lahat nagkakamukha na tayo, gusto mo bang maging kamukha yung katabi mo? Parang iba tumatawa. Pogi naman yan na, nakakagunda. Pero ayaw ko lang maging kamukha. So yun, ayaw. Huwag natin, huwag mo lang ipilit na magiging maging katulad kayo. Iba-iba tayo. So yun, ibigay sa atin ng Panginoon yan, hindi tayo po ay unique. Ang Diyos po ay unika ng iyong unique na pagkatao, introvert ka man, extrovert, analytical, o creative. Kaya ako punto natin, hindi kailangan maging isang uri, o magiging isang lang tayo dito. Leader lang lahat. Ang pagkakaiba ng personality ay napapatatag sa simbahan. So yan po yung gusto kong kita po. Ang huli po is experience, o yung E. God has given us for each member have many experience. Kaya mahalaga po yung mga silver hair. Kaya alam niyo po yung mga silver hair? Sila po yung mga, grabe naman kayo. Sila po yung mga ginto po ng ating simbahan. Kasi dahil po sila mga experience. Family experience, educational experience, jobs experience, spiritual experience, ministry experiences, painful experiences. So kung meron kayo, yun po yung pinakamaganda po sa simbahan, yung may mga elders. Kasi meron po kayo matatanungan. So all of these experiences have been given by God to prepare. Kasi minsan, pag matanda na, wala na akong kwenta sa simbahan. Hindi po. Kayo po ay yung mga, tawag po sa inyo ay kayo po yung mga maestro. Kung meron po kayo nakita, pwede po kayo itang. Kasi may mga experience po kayo. This experience has been given by to prepare your members to be more effectively serve in your church. Kaya nga kung makikita niyo po, kung medyo marami tayong elder, mayaman pala sa karanasan. Kaya nga, inisipin lang, ay, puro matanda yung kasama namin, parang mahirap po. Hindi po, tayo po ay mayaman sa karanasan. Think of what a great contribution your member can be in your church as their experience are top. Kaya nga po, pagdating sa mga mahihirap na sitwasyon o yung mga decision making, mahalaga po yung mga elders. So, sila po yung kailangan natin. So, dito, help them reflect on their experiences and determine how they can maximize their experiences in their service. So, sila po yung may mga matagal ng experiensado sa pag-serve. Sabi dito, sa family, sa education, sa job, even spiritual, ministry, and people experiences. So, ang iyong mga sugat o pagkakamali kahapon ay magiging wisdom mo para tulungan ang iba bukas. Huwag sayangin ang iyong karanasan. Kasi minsan,
Dahil sa negative, yung nangyari sa buhay na meron tayo, tinatago na lang natin. Pero binago na tayo ng Panginoon. Yun po yung mahalaga sa buhay ng Kristiyano. Kung ikaw man ay not-free, pwede mo maturuan yung iba. So, kaya nga, huwag po tayo maliko. So, paliwanag po, lahat ng pinagdaanan mo, masaya, mahirap, pagsubok, ay bahagi ng training mo. Kaya nga, ang punto natin dito, minsan ang iyong pinakamasakit o pinakamalaking sakit o yung pain ay naging kasi ang iyong pinakamalaking ministeryo. So, yan po yung ating magiging ano yan. So, yung conclusion o hamon, paglalago, pag sinabing paglalago ay summary po yan. Ang Diyos ay hindi nagkakamali. Tama po ba? Ang paghubog niya sa iyo ay para sa kabutihan ng simbahan at para sa kanyang kalawalhatian yan. So, call to action po natin dyan, kung yung hamon sa bawat sa atin. Isulat ang yung shape sa linggo nito. Ano ba yung spiritual gifts? Ano ba yung heart ko? Ano ba yung ability ko? Ano ba yung personality na meron ako at aangkot doon sa ministry na gusto ko? Ano yung mga experiences ko? And then, mag-serve, huwag kang maging spectator lang sa simbahan, gamitin ang iyong design. Kasi bisa, pag maging spectator, nagiging na rin, corrector. O mali ka dito rin. So, huwag kang maging spectator. Maging kabahagi po. So, ang ating panalangin dyan, nabuksan ng Diyos ang mata ng bawat isa upang makita ang kanilang assignment. So, yun, balikan natin yung spiritual gifts, yung heart, yung ability, personality, experience. So, meron po tayong titingnan. Una po yan. Pangalawa po yung ating hakbang sa pagkilala sa iyong spiritual gift. 7 po yan. Discovering your calling. So, yan. 7 po yan. Ang spiritual gifts po ay hindi isang dekorasyon. Ito ay kasangkapan para sa paglago ng iglesia. So, minsan kung ayaw niyo pong makibahagi, kayo po yung mismong hindi nagpapalago sa iglesia. So, may problema po tayo. Sabi niyo dito, binanggit sa material na 80%. Ngayon pa, 80% ng mga Kristiyano ay hindi alam ang kanilang spiritual gifts. So, medyo nakakalungkot po na minsan may matagal na isa lang ang alam ng spiritual gifts, pero sumasablay pa. So, kailangan natin matutunan. Bakit? Kasi nakatuon tayo sa pag-upo sa simbahan sa halip na magpakilingkod sa katawan ni Kristo. Sabi nito, ang katotohanan, ang bawat isa sa atin ay may list of one gift. Hindi ka accident o access sa iglesia, ikaw ay gifted o gift o biyaya ng Diyos. So, itong hakbang, tingnan po natin. Una po, paano natin makuha, manalangin. Sino po yung nanalangin dito? Buti talaga. So yun, manalangin po tayo, hindi tayo nag-i-invento ng gift. Kasi minsan, may mga tao nag-i-invento ng gift. Gift ko to, ito ako kailangan ko. So, ipag-pray mo natin. Pinapaklas natin ang ibinigay ng Diyos. Tanungin natin ang Panginoon. Panginoon, ano ba gusto mo ipakita sa akin? Kasi minsan, bahala na kung ano saan ako ilagay. Pero okay lang naman din yun. Pero dapat unang-unang makita natin, tayo ano na namin, maging bukas sa kanyang sagot. So, dapat natin maunawaan na ito ang dais ng Panginoon sa buhay ng basa sa atin. Tayo ay maging manalangin. Totoo ba dito mo ako tinawag? Dito mo ba talaga ako gusto pang lumago? O dito mo ba talaga ako gusto pang lumago? Kaya sabi nga nila, kung diyan ka tinawag ng Panginoon, lalo kang mag-grow. Pangalawa po, maghanda, magamit, o be ready. Kasi minsan, ang gift ay ibinigay para sa task. Handa ka bang maglingkod? So yun, minsan may mga tao na gusto manalangin o gusto natin mag-pray. Lord, gusto mo tawagin mo ako dito. Pero ayaw natin magpagamit. Availability. May mga tao na tingin nila, okay na yung maliit lang. Pero gusto ng Panginoon, maging handa ka. Ang pag-discover sa gift ay nangangailangan ng determinasyon na maging available sa ministeryo. So, kung ang ministeryo ay nangangailangan ng dito oras, magpursige. Magpursige po. At ang nais ng Panginoon, maging tapat ka rin naman na ikaw ay hahantong sa ganung pagiging handa. Pangatlo po, ito po yung pinakamahalaga. Pag-aralan ng Biblia o yung to learn. Huwag maging ignorante sa kaloob ng Diyos. Tama po ba? Kasi minsan, pag may gift na o yung may talent ka na, okay na. Hindi na naghahanda. So,
Pag-aralan po ang Biblia, magkaroon ko ng knowledge about sa Bible. Magbasa ng aklat, dumalo sa mga seminar, at makipag-usap sa mga ibang mananampalataya. Sabi nga dyan, pag-aralan mo na. Kasi minsan, nalangin ka na, ready ka na, tapos na. Hanggang doon na lang. Pero ang sabi ko ng Bible, pag-aralan mo na ng Bible. Kasi paano natin makikita ang disenyo ng Panginoon sa atin kung hindi natin alam kung paano siya kumikilos. So pag-aralan po natin ang Bible. Pang-apat po, pansinin ang iyong kagalakan. Notice what you enjoy. Saan ka pinakamasayang maglingkod? Ang tanong dyan, saan ka pinakamasayang maglingkod? Kasi minsan, halimbawa, ikaw ay masayang naglilingkod dito sa taas, bigla kang tinawag na kailangan natin magbukas. Pagbaba mo doon, bigla ka nang nakabasa ng 5 plato. Tapos tatanungin ka, saan yung ang iyong kasiya? Minsan may mga ganun eh. Minsan, nailipat ka sa ganitong senaryo, nailipat ka sa ganito. Parang nawawala na yung joy. Grabe naman. Parehas na naman. Kaya kami mga tao na, tingnan mo rin yung heart. Tingnan mo rin yung heart. Kasi minsan, nagiging comfortable, comfortable ka na doon sa ministeryo mo na hindi ka na nag-grow. Nag-struggle ka na. So, minsan, nilalagay ka ng Panginoon sa mas mabigat o yung mga makikita pa o mas sharpen pa ang iyong character. So yun, notice what you enjoy. Kami dito kadalasan ang joy ay indikasyon ng gift kung ang pagtuturo sa bata ay nagbibigay sa iyo ng ligaya na hindi mo maipaliwanag, posibleng iyon ang gift mo. So may mga ganun po, may mga tao din na sobrang magbigay sa church na kung parang kaya na nilang lahat ng pera na meron sila o yung kanilang kaloob, yung kanilang mga pinaghirapan, kaya nila ibigay sa church. Samantalang ikaw, 20 pesos, magdadalawang isip pa. So yun po yun. Yung mga taong ganun po talaga, na hindi natin sila nakikita natin kung paano sila nag-enjoy. Panglima po, nag-eksperimento. Ito naman po ay hindi negative, kundi maging positive aspect po. Mag-experiment, subukan mo na, huwag matakot magkamali. Kasi minsan, yung ibang tao, ayaw nila na pumasok sa ganitong ministeryo kasi ang pastor lang yan, ang mission lang yan. Kasi seminar lang naman yun. Diba? Kaya minsan may mga tao na tinuturuan ka pa, ito, seminar na pupuntahan natin kung paano maging sa leader. Hindi pwede ako dyan, mga pang-pastor yun eh. Kaya nga ito, mag-isa-seminar tayo para matutunan mo. Kaya dito makikita natin na minsan, dahil ayaw natin, hindi na tayo nang tumatakbo. Kaya nga kung nakakatawang isipin na kami po, dinala kami ng Panginoon mula sa pinakamababa, patas ang patas niya, babalik ulit sa pinakamababa. Yun po kasi yung pinakamaganda eh. Yung hinahumble ka ng Panginoon na dati, naman ng mga, yung mga madumi ng mga hayop o yung naglilipe, tapos patas-tas ka ng konti, igihan ka na, nag-drop, answer ka na, tawag ng litan, o answer, hindi na. Diabalik ka ulit, o walis ka alika mo. Kaya po yun, kaya nga po sa buhay ng Kristiyano, ang kinagandahan po yun, hindi ka nananatili kung saan ka man pwesto. Kung manatili ka man yan, kainis ka yung pinakapagagas. Pwede sa mga pastor kasi nagiging reverence sila, nagiging Christian. Kung gusto nyo po, pwede naman. So yun, may mga, dinalagay ka ng Panginoon sa ibang mga senaryo ng buhay na mag-grow ka. Kaya huwag po kayo matakot. Subukan lang iba't ibang area sa church. Hindi mo malalaman kung para sa iyo ang isang gawa kung hindi mo susubukang hawakan ang responsibilidad. So, minsan kasi ayaw natin ng responsibilidad. Takot po tayo dyan. Lalo na sa mga pinagkainan, ayaw natin yan. Kasi sanay tayo, pag may responsibilidad tayo, may taong gagampan. Pero yun po yun. Yung isa po yun sa mga gusto gawin sa ating Panginoon na pag responsibilidad mo yan, gampanan mo. So yun, mag-experiment ka kung gusto mong maging usher o kaya gusto mong mag-involve sa mga ganito, huwag po tayo mahiya. Kasi minsan, hiya lang talaga. Pero alam naman natin. Amin po, sukatin ang activity o yung see your effectivity o effectiveness. Ang tunay na gift ay may resulta. So kung 10 years ka na sa ministry, wala pa rin talagang resulta, baka sa iba ka talaga tinawag. Kung may gift ka for evangelism, may mga taong naligtas sa pamamagitan mo. Kung walang nangyayari, baka kailangan mo maghanap ng ibang larangan kung saan ka epektibo. So yun po yun. Minsan kasi, tayo lang mismo ang may gusto ng ministry. Pero yung ministry wala, ayaw sa atin.
Lalo na po minsan yung mga apektado po sa mga taong ganun. Pero okay na naman po yun kasi alam po natin na na-exercise naman po yan. Pero pag ikaw po ay epektibo sa iyong ministry, meron po kayong bunga. Namumunga po kayo. Ano man yung hirap, ano man yung dadanasin mo, may mga changes o may mga stages na paghihirap, nalipat ka man, napapunta ka naman sa ibang bansa, yung pa rin yung ministry mo, kung nag-iba mo lang ng church mo, doon ka pa rin binabalik ng Panginoon. Doon ka kasi effective. So yun po yun. Kaya nga, kung sukatin mo yung effective mo, you're effective. Pang-pito po, humingi ng confirmation. Get confirmation po. Minsan, mas makikita ng iba ang gift natin kaysa sa atin. Yun po yun. Minsan may mga ibang tao na gagamitin na, uy, okay ka dito. Uy, medyo magaling ka sa ganito. Sila po mismo ang nakaka-confirm. So yun po. Itanong sa mga leader o sa mga paratag na Kristiyano, ano ang nakikita ninyong lead sa akin? Ang kanilang feedback ay mahalagang gabay. So, minsan, yun po yung kailangan natin. Na minsan, kailangan natin may correction. Uy, nagiging effective pa ba ako sa ganitong ministeryo ko? O nagiging mabunga pa ba ako sa ministeryo ng aking ginagampanan? Kasi yan po yun. Marami po tayong dapat pamunawaan sa mga ministeryo na dapat natin gampanan. So, yun po yun. So, kung babalikan po natin yung ating ng mga napag-usapan, sabi diyan, spiritual gifts, heart, abilities, personality, and experiences. And yung ating pito po, yung una po ay manalangin, pangalawa, maghandang magamit, be ready, pangatlong, pag-aralan ng Biblia, pangapat, pansin ang iyong kagalakan, panglima, mag-eksperimento o yung kailangan mo rin mag-explore. Ani, subukan ng epektibidad, see your effective. And pang-pito po, humingi ng confirmation, get confirmation sa mga kami natin, mga tao magiging gabay natin. So, tingnan natin yung ating mga mapag-uusapan. Sabi dito, summary po, ang iyong spiritual gift ay hindi para sa iyong katanyagan. Ulitin ko po, ang iyong spiritual gift ay para hindi sa iyong katanyagan. Kaya kung may mga nakikita po kayo na grabe mag-prophecy, and then kumikita sila doon, tanongin nyo na po. O, tanongin nyo po yun, paano ginagamit nila yung kanilang mga gayo ay para sa kanilang katanyagan. Kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos at pagpapatibay ng Iglesia. So yun po yun ang nais na ng Panginoon na kung saan naman ginamit ng Panginoon at gagamitin pa ng Panginoon, yun po ay para sa kanyang kapurihan. Ang hamon po, huwag mong hayaang mamatay ang iyong gift na ibinigay sa iyo nang hindi ito nagagamit. So huwag niyo po yung hayaan mangyari po yun. Ang nais po ng Panginoon sa atin na gamitin mo po. Gamitin po natin yun. Sa libong ito, pumili ng isang hakbang. Halimbawa, mag-eksperimento o yung humingi ng konfirmasyon. Yung pito po ang sinabi natin kadalina, yung napag-aralan natin, pwede niyo po yung i-try. Yung atin, kung babalikan niyo po yung pito, makikita niyo po doon, ano ba sa baka gagawin ng Panginoon. And then, ang pinakamahalaga po doon is yung manalangin at magpasalamay. So, ito pa ating panalangin. Manalangin sa bawat miyembro ay maging epektibong sangkap sa halip na passive na tagapanood. So, tayo po ay maging epektibong sangkap, kaya huwag tayo maging passive na tagapanood. So, ang ating pong reflection question para sa mga miyembro o sa ating D-group, sabi ito, sa pitong hakbang na nabanggit, alin ang pinakamahirap para sa iyo at bakit? Pangalawa po, sa kasalukuyan, anong gawain sa iglesia ang nagbibigay sa inyo pinakamalaking kagalakan o joy? Pangatlo po, sino sa ating mga leader o kasamahan ang maaari mong lapitan para humingi ng feedback sa iyong kakayahan? So yun, mamaya po, meron tayong gagawin, kaya be ready po. Ito po ay makikita natin na tayo po ay may gampanin sa iglesia kung gaano tayo kahalaga sa Panginoon, kung gaano tayo bibigyan o binigyan ng mga gifts. So, pag mamaya na-discover natin na yung mga gifts na ibinigay sa atin ng Panginoon na gagawin natin mamaya, ipanalangin niyo po. Try to pray. O bago man kayo mag-take ng exam tuloy. Mag-take ng discovering gifts, pag-pray nyo, Lord, ano ba yung design mo sa akin? Ano ba yung gusto mong ipagawa sa akin? Kasi, sabi nga nila, malapit daw mag-entrance. Pero, lagi naman gano'n. Pero, mahalaga na,
Meron mga end times o wala, handa ka. So yun, kung sino man, ipanalangin mo, Lord, yung gift na ibibigay mo, o madidiscover ko mamaya, sana tama. O ikaw ang nagprovide, o ikaw ang nagbigay. Kaya, hayaan niyo po na sa discussion na meron tayo, o yung mga ating na pag-aralan, maunawaan natin na hindi tayo aksidente, hindi tayo kabilang, o hindi lang tayo extra. Hindi rin tayo bida, sinunod ang bida dito. Tayo rin yung mga gumagampan. So, minsan, uy, di ako extra, ako yung bida dito. Huwag naman gano'n. So, hindi tayo extra, hindi tayo, ano lang tayo dito. Kundi, tayo po ay may gampanin, tayo po ay may kakayahan, may mga kalooban binigay sa ating Panginoon upang magamit sa kanyang iglesia. So, hayaan niyo po, tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa pagpapatunay na kayo po ang takdirang Diyos sa bawat isa sa amin. Ang katugunan namin, Panginoon, sa mga handog na aming kaloob, Panginoon, sa iyong harapan ay hindi pagpapala, Panginoon, hindi sa amin, kundi sa inyo po. Lord, maibalik namin na tama at angkop ang mga bagay na ito upang maunawaan namin na mahalaga, Panginoon, na maibigay o maibahagi namin ito sa aming brothers and sisters in Christ at sunod din sa paglago ng iyong iglesia upang makita namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na papalago ng buhay mo. Kung kami man ay may mga experiences na negative o yung tingin namin sobrang sakit, pero kami may pinagtagumpay mo, maging bahagi rin kami, Panginoon, upang maibahagi ito sa mga nagagaling suliranin. Salamat po, Diyos, at ang papuri pa salamat ay inihagod namin sa aming Panginoon sa Kristo. Amen at amen.